Ang general rule, ang virus, self-limiting yan eh. Sa science, self-limiting ang virus. Pero pag ang virus ayaw nang mapatay, iba na ibig sabihin yan, salot na yan. At maaaring yan nga ay bunga ng tinatawag nilang pagmamanipulate ng DNA ng virus para gawing biological warfare. Kasi sabi ng mga scientist na nag-aral sa Amerika, kamakailan lang nakasubaybay ako doon. This mutation of this kind of virus. Kasi para lang yan yung virus ng ng sipon, virus ng trangkaso. Nakakasurvive ka naman, di naman ganun kabilis. At hindi naman ganun kabilis ang transmission. Pero itong virus na ito, sabi nila, it will take many years. Kung by nature, kung natural na pangyayari, maaaring ang mutation ng virus, umabot pa ng 100 taon. Pero bakit nagkaganon ngayon ang tindi ng virus na yon? Kasi manipulado ng siyensya ng tao. Para lang yan yung pakwan na nung dati, pag kumakain kami ng pakwan, sabi ng lola ko, huwag niyo itapon yung buto. Iipunin niya yung buto, lalagyan niya asin, bibilad niya sa araw. Butong pakwan. Ngayon, malalaki yung buto ng pakwan yung buto ng pakwan ngayon, ginawa, pinaliit. Yun ang tinatawag na genetically modified organism. Pinalaki yung buto, yung atis inalisan ng buto, no? Nagagawa na ng tao yan Which by nature, hindi mangyayaring ganun. Bawal kasi ng Diyos yun na manipulahin yung kanyang ginawa originally. Basahin nga natin ang 19:19 ng Levitico, kapatid na Daniel. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Yung hayop pala, bawal pag-asawahin yung magkaiba. Kaya nung ginawa ngayon, merong liger, merong si Bronsky, pinag-asawa yung leon at tigre. Nakaproduce sila ng pagkalaki-laking liger. Kaya lang, mahina yung liger. May mga deficiency sa katawan. Kaya yung tinatawag na, ang tawag dun sa yung gagawa ka ng panibago ng isang kopya ng isang species o cloning at saka yung cross breeding na yan, napakasama sa miski sa tao masama yan yung kumain ka nung lagi na lang na GMO, nakakasama kasi yung mga selula ng taong normal masisira nung selula ng mga bagay na yon. Ito, kung pag-aralan ko, kapatid, frankly speaking, how are you going to solve all this problem? Ang bigas natin hindi na original. No? Produkto na ng mutations. Kaya ang tao ngayon, maraming sakit. Ang mga halaman, maraming sakit. No? Ang mga hayop, ganun din. Dahil sa pakikialam ng tao sa ginawa ng Diyos, kaya sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang aking palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ng dalawang hayop na magkaiba. Huwag kayong maghahasik ng dalawang binhi sa inyong bukid na magkasama. Bakit? Magkaka-crossbreeding Masisira yung original na napakagandang nilikha ng Diyos. At tayo na nga ang saksi ngayon. We are practically destroying ourselves. We are practically destroying the planet and ourselves. Basahin natin ang Apokalipsis sa 11:18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Dating araw, ipapahamak ng Diyos ang nagpapahamak ng lupa.
Ano sa English yan, kapatid na Daniel? And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. He will destroy those who destroy the earth. Totoo yun eh. We have been doing this for so long a time. We are destroying the earth and we are destroying ourselves. Destroyed na yung ating mga flora, fauna, destroyed na yung mga coral reefs, destroyed na ang tambak ng katakot-takot na basura sa dagat. We have practically destroyed the planet. And what hope we have more? Nilinis yung, salamat sa ginawa ng presidente, pinalinis yung Pasig River, pinalinis yung Manila Bay, luminis. Pero tingnan mo ngayon, nagpababa ng drone ang UNTV, marami pa rin dumi, marami pa rin plastic. How are you going to control these unruly people dropping their waste into the sea, destroying practically the marine life where we rely for our sustenance? Kaya alam nyo, kapatid na huwag ka lang magagalit sa akin, kailangan kayo ng bansa, pero hindi nyo kaya lahat ng kasundaluhan. Mababantayan mo ba, pulis ka 24 oras, yung lahat ng tao, yung mga hoodlums, yung mga magnanakaw, mababantayan mo ba yan? Ang mga relihiyon sana, ang guardian no? Pero hindi, ang mga relihiyon mismo magnanakaw na karamihan Sila mismo mga kurap Mga relihiyon na sumusuhol sa mga nasa gobyerno, magpapalakas sa gobyerno, magpa-practice ng black voting, no? Pagka nahalal yung kinampihan nilang politiko, ayan. Ang mangyayari ngayon, magkakaroon sila ng mga pwesto sa gobyerno, dyan sa NAIA, may pwesto dyan, sa COSTO, may pwesto dyan. Ang malalaking tao dyan, miyembro ng mga relihiyon na naka-impluensya sa isang pinuno. Ano mo ngayon isusolve yan? Kaya lagayan ng lagayan, mayroon tinatawag na tanimbala. Yung tanimbala na yun, gawa ng mga relihiyon yun malalaking tao ng relihiyon para kumita ng pera, bibigay sa pastor. Napakasalimuot ng ating sosyedad, mga kapatid. Para sabihin ko sa iyo, kapatid, na alam ko kung paano isosolve, magyayabang lang ako. Walang makakasolve na yan. Ang nasabi nga sa hula you will destroy those who destroy the earth. We are in total destruction. Aminin natin hindi, we have destroyed this peaceful and beautiful planet that God gave us. Not only spiritual, materially, but spiritually also. Bankrupt na ang tinan ninyo dahil sa pag-ibig sa salapi, sa poder, yung presidente ng Syria ayaw umalis sa pwesto. Pinapatay mismo yung tao niya. Mga mamamayan niya nilalagyan ng nerve gas. Nangingisay na lang yung mga oposisyon. Ano mo ngayon, Papa? Dito naman sa atin, ganun din. Pagka ikaw ay oposisyon, wala ka nang sasabihing matino para dun sa nasa pwesto. Nakita niyo yung kakakatsyang ni Trillanes, kakakatsyang ng mga dilawan na sinasabi nila. Siyempre, ang gobyerno hindi perpekto. Inaamin naman sa Biblia naman yun Pero sana kung may kooperasyon, wala nang ang kooperasyon Atakihan na lang ang both parties. Pasara ang ABS-CBN. Sabi ni Lagman, huwag ipapasara. Sabi nung isang congressman, huwag ipapasara. Kasi may mga anak siya ron.
Paano ngayon ang mangyayari ang katarungan yan? Hindi mo mapapairal dahil marami kang kaaway. May kanya-kanyang faksyon. May kanya-kanyang self-interest. And that is the greatest problem in governance, kapatid. Yung self-interest ng nasa poder. Huh? Bakit nagkaganyan ang nawasa? Nawasa nung bata ako eh. Ngayon, water Manila water, Natatandaan ko yung issue na yan eh. Pumunta ako sa bahay ni Presidente Erap. Kinumbida ako. Humingi sa akin ng tulong ang presidente noon. Siguro mga 2 linggo bago siya maalis sa pagka-presidente. Napapagkaisahan daw siya. Kasama namin noon si Fernando po. Siguro meron akong 4 na oras doon sa bahay niya. Napakita niya sa akin yung problema sa gobyerno. Sabi ni Presidente, delikado ako eh, brother. Sabi, bakit po, Presidente? Kasi pinagkakaisahan ako eh. Gusto nila itaas yung singil sa tubig, saka sa kuryente. Tutol ako. Kaya pinagkaisahan nila ako. Totoo naman pala. Ngayon, nadiskubre sa Duterte administration at nagkaganyan na ang konsesyon ng tubig, inabuso nitong mga... Totoo yan, hindi yan hindi yan chismis eh. Totoo yan eh. Merong mga mayayamang oligarch kung tawag